give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap dito na pagagandang mga legit treasure markers ng Japanese noong World War II. At bago natin ito tatalakayin, of course, sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated. At sa aking avid followers, shout out tayo. Alright, shout out tayo kina Golden Nature, Glenn Mario, Arcadio Angkon, shout out kay Danny Flores, Intensity, kay Desiderio Lamsin, Idil Burga, Kayanong, kay Danilo, kay Aris Albay, Dennis Mordino, shout out din kay Rodel Carduna, Angelito Capistrano, Delgin Padilla, Princess King, Jero Mendoza, Willie Guinness, Mr. Tats, John Michael Samurai, Elven Pamaran, Rex Alipu, and lastly, shout out tayo kina Cirilo Jaom, Gwenhana Lumayno, Edelberto Umbak, Edgar Lagarto, at kina Raul Riquillo at Vanza Far. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ito yung padala sa atin ng mga pictures ng ating katiyats, mga legit markers talaga ito. Ayan o. Sigurado ako merong nakabaon dito na item. Okay, unahin natin to. Ang bilog na merong napakadikit-dikit na mga sun rays. Yan. Ang sign na ito kapag sa mapa nyo nakita sa papel, ito yung indicator ng sumasabog na bagay. Itong tinatawag na booby trap or sumasabog. Okay, kaya beware sa mga ganyan. Pero kapag nasa bato lang ito, nakamarka kagaya nito, ito'y nag-denote, nagsasabi siya na going east, going silangan. Kasi sun, karamihan ng treasure ng Japanese kapag mga giveaway at mga quick deposit, ang pinakamarka nila ay ang sun. So titingin ka sa east. Yan, so puntahan ng east. Ngayon merong dito bilog, so pwedeng yan ang distansya niya. Ang bilog can be 5 or 10 meters. Yan. Kaya pwedeng dalawa lang na testing gawin, 5 at 10 meters linya sa east. Okay, pero kung ang nakita nyo ay ganito lang na sun, yan yung malalayo ang agwat ng sun rays, ito yung tinatawag na spoke sign. So ang spoke sign, kung ilan na sun ray yan, halimbawa ito, meron siyang 4, 5, 6, so ibig sabihin 6 yards ang distansya ng item galing sa bato and then going east kasi sun. Okay, so ganito rin ito. Kaya lang hindi tayo sure kung bomba ba talaga yan o sun. Kaya kung dito, kapag may mahukay na kayo dito na box, sabihin natin nakakuha kayo dyan ng box, ay dahan-dahan ang pagbukas nyo, huwag nyong biglain. Baka merong sasabog na bagay kasi ang sign na ito ay sumasabog yan. Okay, kaya ingat lang kapag merong nakuhang box or concrete box, dahan-dahan ang pagbiyak. Ngayon kung concrete, ganito, sa mga bago pa lamang, ang pagbiyak ng concrete box ay hindi sa gitna. Unahin nyo ang mga kanto.
And then kung masilip nyo na ang loob niya, kasi meron naman talagang ano yan sa loob, hollow. Kapag nasilip nyo, pasingawin nyo muna ang amoy at silipin nyo ng flashlight kung anong laman. Baka may bomba dito sa gitna. Kung maglagay sila ng bomba ay palaging nasa gitna yan, kaya wag nyong tirahin kagad ang gitna, kasi diyan most probably nakalagay ang landmine or kanyang pangpasabog at nasabugan kayo. Okay, so punta tayo sa isa. Ito, bilog na bilog, walang sunrays. Ngayon, kung ito yung tinuturo ng sign kanina, ito papuntang east yan. Kung yung bato na yan na may bilog, which is ito yan, kung ito ang tinuturo, ibig sabihin ay treasure under. Okay, kasi ang mga circle ay treasure under yan. Ngayon, drawing natin, kung ganito yan, ito yung lupa, ito yung bilog, so ibig sabihin dito sa baba niya, karamihan ng lalim niyan ay 3 to 4 meters. Ngayon, ang pagkuha niyan ay wag nyong sintruhin ng bato kasi makapal naman yan. So dito kayo sa dumidistansya kayo ng 3 meters galing sa kanya, hanap kayo ng malambot na lupa. Malambot na lupa pero sa bandang east pa rin. Hanapin nyo ang east at doon kayong maghukay ng entrance. So dito, ayan. Okay, 3 meters muna vertical. So 3 meters vertical bago kayo mag-drift papunta sa ilalim ng marker na bato sa ibabaw. Ito yan. So sintro yan. Yan ang drift nyo sa 3 meters deep. Ngayon, kung wala dyan ay patuloy kayo dito sa 4 hanggang 5. Yan lang nalarim ang mga giveaway. 4 to 5 meters. Ayan, kapag bilog lang, talagang ano na yan, sintrong-sintro na yan. Wala ka nang puntahan, maliban kung merong arrow dyan na gaganyan. Pero kapag bilog lang, nasa baba lang yan niya. Nasa ilalim niya. O nasa loob niyang bato. Okay, kaya gamitan nyo rin ng maso ang bato. Masuhin nyo itong parte rito. Baka yan ay takip or patch na simento, pati na yung mga gilid niya. Kung saan yung medyo malapad, tirahin nyo ng maso. Baka nasa loob ng bato kasi malaking bato yan. Okay, so punta tayo sa ibang marka. Ito, kakaiba to. Hindi nga lang ito na kunan ng kompleto. Meron pa dito. Hindi na natin yan makikita kung ano yan. Gawin nyo dyan mga katiyets, balikan nyo at kunan nyo ng picture sa ito na angle para makita lahat dyan bago nyo ipadala sa akin muli. Ngayon, kung itong dito, kung ito yung letter N, ito kung letter N yan, nakaganyan, so ibig sabihin yan, go down ang N. Ang N ay hagdanan kasi yan, so go down. So kung ito yung bato, ang lupa ay pa-slope. Kung ganyan yan, ang lupa ay pa-slope, ibig sabihin dito na banda kayo maghukay sa sloping sa pababa. At ang layo niyan, pinakamalayo ng 5 meters. So umpisa kayo sa 3, 4, 5. Yan yung mga N or Z. Dito merong 4 na 5 pala, so pwedeng 5 talaga. 5 yards or 5 meters down. Yan ang ibig sabihin ng N or Z. Okay, ito last. Meron pa pala. Ito naman, to take note, may mata, may smiley, nakaganyan. Ngayon kung smiley,
Smiley siya. Treasure in front. Yan. At ang layo, yan o, dito given o, 1, 2, 3, 4. So, pwedeng 4 meters lang. Sa front. Testig kayo dyan. At dito, kung wala dyan sa front, sundan ang mata. Dito yan na side. So, ganun din na distance, 4 meters. Pwedeng lakihan nyo para maisama ang 3 at 5 meters. So, ito yung pangalawa. Ito yung una. Ang pangatlo niyan ay ang likod niya. Okay, so ang gawin sa likod, kunin nyo ang slant ng kanyang likod. So, ganyan yung islant niya. So, sundan nyo kung saan babagsak yung islanting. So, dito yun, sa may likod niya. Or kung pwedeng ito din na islant ang sundan. So, dito yan. So, nasa likod. Basta likod. Ang karamihan ng distansya niyan ay 3 meters to 5 sa likod. Okay, kaya kung meron sa likod, meron kayong makita dyan na basag na buti, basag na jar sa 1 meter or 2 meters deep. Kapag merong ganyan na basag na mga buti sa pagkukay nyo sa puwitan, siguradong merong giveaway or quick deposit. Kapag merong mga jars at buti na basag, ibig sabihin mababaw lang ang pagkabaon. Okay, so punta dito tayo sa isa. Ito, letter C na merong mga dots sa gitna niya. At merong parang number... Ano ba ito? Tingnan natin, number 4. Oh. Number 4 ba ito? O yan, parang nagaganyan, no? So, kung number 4 ay north, saan bang north dyan? So, pwedeng sa likod niya. Ang north kasi ay ang 4 ay sometimes treasure at the back. Ang meaning niya. At pangalawang meaning ng 4 ay north, going north. So, treasure at the back. So, una ay sa likod. Yan ang pinakauna natin. Pangalawa, sa paghanap dyan. Distansya sa likod, 1 meter lang yan, 2 meters, ganyan. Ang pangalawa ay ito ang sundan natin, ito. Tama natin sa lupa, kung saan yan tatama, doon tayo magukay. Yan, yung linya na yan. Kasi kung dito tayo pupunta, ay wala tayong makikita dyan na lupa sa itaas. Kaya dito tayo sa kabila, sa west. Okay, ang C, kung C lang ang ating pagbasihan, yan ay treasure inside the rock. Kung merong dot sa gitna ng C. So, try nyo rin pag pukpuk ang bato na ito, pukpukin nyo. Baka mabasag yan at lalantad sa inyo ang giveaway na gold bars. Okay, so ang pangatlo ay inside. Inside the rock. Okay, ang pangalawa ay ito. 3 to 4 meters distance. Diyan papunta. Alright, so yan lang aking pag-analyze mga katiyat sa inyong site. Napakaganda, legit markers ang mga yan, man-made. At ginagamit yan ng Japanese na mga markers. Ako'y magpaalam na. Good luck sa inyo. And God bless you all. Bye.